Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Kap Carla. Ang istorya na ito ay base sa totoong nangyari. At kung ikaw ay may horror experience at gusto mo ma-share, pwede ka mag-email sa kapcarl09@gmail.com. Please like, share, and subscribe to my channel guys. Maraming salamat. Simulan na natin ang istorya. Dear Kap Carla, magandang gabi po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Carlo, 27 years old, na nagmula sa Pasay. Isa po akong supervisor sa isang restaurant sa Pasig, na kung saan 8 taon na din po ako nagtatrabaho doon. Ang kwentong ibabahagi ko Kap ay kwentong kulam. Hayaan niyo po na ikwento ko sa inyo ang nangyari July 18, 2024. Carlo, may nagpasang resume sa email. Ikaw na bahala dun ha, dahil nakalive ako. Pili na ng manager namin na si Sir Chris. Sige po sir, check ko later para may schedule ko na din yung interview niya. Wika ko sa manager namin. July 19, 2024, na-interview ko na ang nag-apply sa amin na si Princess. Dahil sa pasok naman siya sa standard namin, ay pina-schedule ko na siya kinabukasan ng training. Si Princess Kap Carl ay tunay na maganda. Halos lahat kami ay namamangha sa kagandahan niya. Kahit mga staff kong babae. Kinabukasan, pumasok si Princess para mag-training. Okay naman si Princess. Mabilis matuto Kap Carl at magaling magsama talaga sa lahat. Makalipas ang 1 linggo, pinakilala ko na din si Princess kay Sir Chris. Sir, ito pala si Princess, ang bagong cashier natin. Pakilala ko kay Sir Chris at biglang nalaki ang mga mata nito. Ikaw pala yung nag-email, wika niya kay Princess. At tumangulang si Princess na nahihiya naman na. Masaya lang tayo dito sa store. Huwag kang masyadong ma-pressure ha. Wika niya ulit kay Princess. Hanggang sa umabot na ng 6 na buwan si Princess. Break time namin noon ni na Austin, isang kitchen staff namin. Si Princess at ako. Habang kumakain kami, Princess, grabe, close agad kayo ni Sir Chris wika ni Austin kay Princess. Oo nga mabait naman kasi si Sir Chris. Malambing, sweet pa. I mean, sa atin mabait. Biglang bawi ni Princess. At bigla kaming nagkatinginan ni Austin. Balikab, magkaharap sila ni Princess at katabi ko naman si Princess. May boyfriend ka na ba o asawa? Tanong ni Austin kay Princess. May boyfriend na ako Bago lang din kami. Sabi nito habang kinikilig. Aray naman, naunahan na pala ako. Joke, biro ni Austin kay Princess. At nagtawanan kami. Nga pala Princess, di ka man lang ba sinusunod ng boyfriend mo? Tanong ko. Hinahantay ko siya minsan. Minsan hinahantay niya rin ako para ihatid sa bahay. Wika nito habang kumakain kami. Habang nagtatawanan kami, ay napadaan si Sir Chris.
at napansin ko iba ang tinginan nilang dalawa. Dahil sa di naman ako mapagduda, di ko na pinansin yun hanggang sa, "Sir Carlo, may sasabihin ako sa'yo." Wika ni Jenny ng pabulong. Si Jenny Caparl ay isa ding supervisor. Bale, dalawa po kami. "Ano yun, ma'am?" Tanong ko. "Kahapon, meet ako, di ba? Kaso, pumasok ako maaga dahil ayaw ko maipit sa traffic. Alam mo ba kung ano nadatnan ko sa store? Sarado at sa counter lang may ilaw at di nakalak kaya pumasok na ako. Pero laking gulat ko, nandun sina Princess at Sir Chris sa likod. Pero di ko sure kung anong ginagawa nila. Napansin ko sa dalawa parang bigla silang nag-ayos at parang nagulat sa akin. Di ako nag-isip na masama. Baka kasi nagbibihis lang sila. Pero, di ba, nagbibihis lang tayo kung okay ng lahat. Kwento ni Jenny sa akin. May napapansin nga din ako sa dalawang yan eh. Kaso, bahala sila. Ayaw ko madamay dyan. Wika ko kay Jenny. Tingin mo, Sir Carlo, kailangan ba nating i-report yan? Tanong ni Jenny sa akin. Di natin pwede i-report yan dahil wala naman tayong matibay na ebidensya at baka tayo pa mapasama. Sagot ko sa kanya. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, madami na din nakakapansin sa kanilang dalawa. May nakakita daw sa kanila na angkas ni Sir Chris, si Princess. Sa pagkaalam ko, di nagpapaangkas yan ng babae si Sir Chris dahil masyadong selosa ang asawa nun. Hanggang sa naging opening kami ni Princess. "Princess, bakit parang namumutla ka?" Tanong ko kay Princess habang nag-aayos kami ng store para magbukas. "Hindi ko alam, sir eh. Medyo nga masama yung pakiramdam ko at ang kati-kati ng hita ko." Wika niya sa akin habang nagkakamot. Habang nag-aayos kami, ay biglang napasigaw si Princess. "Sir! Sir! Bakit? Ano yun?" Tanong ko sa kanya at bigla siyang tumakbo sa akin papalapit sa kitchen. May tao sa labas. Sa labas ng store natin, sir. Parang matandang babae." Wika niya sa akin. Natakot at lumabas ako. "Princess, niloloko mo ba ako? Wala naman ako nakikita eh." Inis kong sabi sa kanya. "Sir, nasa tabi mo po." Sigaw ni Princess. Hindi ako makapaniwala, Cap Carl. Nung umarap ako kay Princess, nangingisay na ito. Namumuti yung mga mata at umaangat na si Princess sa ere. Cap Carl. "Hala, Princess, ano nangyayari sa'yo?" At dali-dali akong tumawag sa admin ng mall at dinala si Princess sa ospital. Pero Cap Carl, parang hindi doktor ang kailangan ni Princess. Kinahaponan, pag-out ko, dinalaw ko si Princess sa ospital kung saan siya dinala. Laking gulat ko sa kanya, Cap Carl. May mga butlig-butlig na siya. At sabi ng pamilya niya, may lumalabas daw ng likido sa masilan bahagi ni Princess. Kaya, sabi ko sa pamilya niya, baka hindi doktor ang kailangan ni Princess. Lumipas ang 2 araw
Ganun din nangyari kay Sir Chris at sinugod din sa ospital Kap Carl. Parehong-pareho sila ni Princess. May nakita din daw siyang matanda at hinimatay ito. Ngayon, balita namin, iba din silang nagagaling. Balita din namin, kinulam daw sila dahil sa kabit pala ni Sir Chris, si Princess. Sana gumaling na sila at sana maayos nila ito. Ako po si Carlo mula sa Pasay at ito ang horror story ko.